ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Magsisampalataya kayo at gumawa kayo ng mabuti. Ito ang aking unang banggit sa aking may iniibig ng mga kapatid. Sa pagparito ng dakilang Panginoon sa mundo, ang wika sa santong kasulatan, hindi niya dala ang kapayapaan, kundi ang kanyang dala ay tabak o aking may iniibig ng mga kapatid. Ano ang pakahulugan sa inyo ang salitang tabak? Bakit yan ang dinala ng isang Jesus sa kapatagang lupa o aking may iniibig ng mga kapatid? Maraming kahulugan. Subalit sa inyong pag-aaral sa loob ng paturang diway, ang tabak ay salita ng dakilang Ama na siyang pinalaganap ng kanyang mga alagad upang ang tao ay maging matalimahin sa kanyang pananampalataya. Ito ngayon, ibinabalik sa aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat katotohanan nga ang salita ng Diyos ang siyang lumilinis na anumang karumihan ng isang ako. Ang salita ng Diyos, kapag natutunan ng tao, ito ang magiging kaparaanan niya upang ang kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama ay magkaroon ng kalayaan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang layunin ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, sa inyong pag-aaral sa loob ng patrong diway, iangat, maitaas ang inyong mga ako sa larangan ng moralidad. Bakit moralidad o aking may iniibig na mga kapatid? Mula pa ng una hanggang sa ngayon, ito ang binabanggit ng kabatayaan upang sa ganon o aking may iniibig na mga kapatid, hindi masasayang ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Masdan ninyo ang inyong kapaligiran o aking may iniibig na mga kapatid. Mga buhay na saksi kayo kung paano gumagalaw ang tao sa lipunan ng inyong kinaroroonan o aking may iniibig na mga kapatid. Iba't ibang uri ng kahinaan at kalikuan na ginagawa ng tao, kung kaya nga't ang kanilang pananalig, ang kanilang pananampalataya na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito ay kanilang inilagay sa isang tabi. Maraming pagsubok ang dinadaanan ng tao. Maraming pag-aaral ang dinadaanan ng tao, subalit ang tao ay hindi natuto at hindi natuto o aking na iniibig na mga kapatid. Mula pa ng dakong una, marami ng halimbawa ang inyong nababasa sa Santong Kasulatan kung paano pinalaganap ng mga alagad ng Diyos ang Ebanghelyo na pinag-iingatan ng kaitaasan at ibinahagi sa bawat isa sa inyo o aking naiibig na mga kapatid. Ang mga Ebanghelyong ito ang nagbibigay kabusugan ng inyong mga espiritu. Ito ang nagpagpapalinaw ng inyong mga kaisipan na dati na ay nasa kadiliman o aking naiibig na mga kapatid. Magpatuloy lang kayo at magpatuloy lang kayo sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa.
maliwanag na ginagamit ng tao ang karunungan upang siya'y magiging palalo sa kanyang kapwa. Ginagamit ng tao ang karunungan upang siya'y palakpakan ng tao sa lipunan na kanilang ginagalawan. O aking may iniibig na mga kapatid, hindi ito ang turo ng dakilang Panginoon. Sapagkat habang kayo'y natututo sa inyong pag-aaral, aking may iniibig na mga kapatid, magpapakababa kayo at magpapakaamo kayo sa buhay na yan, sa harapan ng tao at sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Marami na ang tanda at patotoo na ibinahagi ng kaitaasan sa tao na kung paano nangyari ng dakong una. Ang parusa ng kaitaasan sa mga bansang sumuway sa kanilang mga utos. Pakalimilimiin ng aking may iniibig ng mga kapatid at pagbulay-bulayin ninyo, ito kayang nangyayari sa aming kapaligiran. Ito na kaya ang pag-ibig ng dakilang Ama. Na ang kanyang pag-ibig ikalatit ang katurungan ng aking na iniibig ng mga kapatid sapagkat anuman ang inihasik ng tao, ito ay kanyang aanihin. O aking na iniibig na mga kapatid, ginigising muli ng kaitaasan ang inyong pananampalataya na kailanman huwag kakitaan ng pagkaluoy, huwag kakitaan ng paghihina sapagkat ang lahat ng mga kaganapang ito ay dumating na, dumarating at dadating pa sa inyong mga kalagayan o aking may iniibig na mga kapatid ko. Kaya nga, ang inyong kahandaan ay laging hiningi ng kaitaasan na ang bawat isa na nanalig na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kakitaan ng kasipagan. Ang iyong pagtupadan niya matungkulin sa loob ng patur ng Diyos sapagkat ang tungkulin yan ipinagkatiwala sa inyong mga balikat ang tungkulin yan ang magiging gabay ninyo upang kayo makabahagi ng kabiyaan sa inyong mga kapwa. Ano ang pag-ibig na binabanggit sa Santong Kasulatan? Ang kahalagahan ng pag-ibig kung ito'y ibabahagi ninyo sa inyong kapwa. Ang pag-ibig ang siyang magtatakip na maraming pagkukulang ninyo at maraming kasalanan ninyo isinagawa ninyo mga ako nung unang buhay pa ninyo sa kapatagang lupa o aking na iniibig ng mga kapatid. At maging sa panahon ito, nariyan pa rin ang kahinaan ng inyong mga laman. Nariyan pa rin ang karupukan ng inyong mga laman o aking na iniibig ng mga kapatid sapagkat hindi kayo makahulagpos sa gawain na dulot ng sanglibutan. Kung kaya nga o aking na iniibig ng mga kapatid, kung paano ang tagumpay ang isang Kristo, doon sa bundok ng mga bungok, kung saan nakabayubay, ganyan din sana kayo aking mga iniibig na mga kapatid, pagtagumpayan ninyo ang inyong mga kahinaan, pagtagumpayan ninyo ang sanglibutan ito. Sapagkat ang sanglibutan ito ay masipag, magbigay, na matukso, na mga suliranin sa tao, kung kaya nga't patatagin ninyo at palakasin ninyo ng pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, wala na kayo sa kadiliman. Kayo ay nasa kaliwanagan na. Wala na kayo sa kamangmangan. Kayo na sa karunungan na. O aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, magpatuloy lang kayo. Magpatuloy kayo sa inyong paghakbang. Inyong paglakad sa kapatagang lupa. At ibalabang ninyo sa inyong mga sariling ako ang ebanghelyo ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan. Roma 15, 1 hanggang 4. Pakibasa. Kaya nga o aking may iniibig na mga kapatid, kung sino nagnanais na sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon,
magtiis siya. At magtiis siya o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagat ang pagtitiis, ang siyang magbibigay kaunlaran ng yung mga tunay na ako na walang iba kundi yung mga espiritu o aking may iniibig na mga kapatid. Ang kaamuan at kababaang loob ay huwag naman mawala sa inyong mga lukbutan, bagkos. Ito ang magiging sandata ninyo ng isang espiritistang natuto ay uliran sa gawa, uliran sa pananalita. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaan nagmumula sa ating espiritu na walang samanagana at maghari sa inyong mga buong kaakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang mapalad na umagang ito. Ang pagpupuri ng bawat isa sa harapan ng Panginoong Hesukristo na makapangyarihan sa lahat. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig na walang hanggan, ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na hinirang sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa liwanag ng buhay na kayo'y nagising sa kaliwanagan at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalig kayo sa isang Diyos na lagi ninyong tinatawagan. Mga iniibig ng mga anak, ang pagtatagumpay sa harap ng Panginoon ay nasa inyong mga palad, sa inyong mga puso't isipan at damdamin at kalooban, sapagkat ang Diyos ay Espiritu na siyang laging gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa inyo. Ang bawat isa, kayong mga anak, na nabigyan na ng pag-asa. Kayo'y lagi ng ginagabayan ng Panginoong Hesukristo upang kayo ay mamalagi sa liwanag ng buhay. Magkaroon nawa kayo ng tunay na damdamin tungo sa ikauunlad ng inyong mga espiritu, sapagkat kayo'y mga anak na binibigyan na ng pagkakataon upang tanggapin ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan upang ibaba sa inyo ang tunay na kaligtasan. Sapagkat kayong mga anak na mayroon ng biyaya na binigyan ng Panginoong Hesukristo sa araw-araw ay huwag ninyong kalilimutan. Huwag ninyong kalilimutan na ipagwalang bahala na ang inyong mga tinanggap sa kaitaasan ay tunay na nagbibigay sa inyo at gumagabay sa araw-araw, oras-oras na ang inyong pananalig ay totoo. Ngunit huwag ninyong kalilimutan na ang Diyos ay Espiritu, na siyang lagi nang nagbibigay sa inyo ng katotohanan sa inyong mga buhay, sapagkat napakahirap mga anak
Kung kayo ay tumanggap na ng biyaya na nagmumula sa kaitaasan, ay huwag ninyong ipagwawalang bahala, kundi ito'y lagi ninyong kukupin sa inyong mga puso. Ilagay sa inyong mga kaisipan na siya na nga ang tunay na banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang pananalig ng bawat isang mga anak na nag-aaral tungo sa kaunlaran ng inyong mga espiritu ay kayo ang tunay na mga anak na tumatanggap ng biyaya na nagmumula sa Ama. Sana'y huwag ninyong kalilimutan na ang Diyos ay espiritu, na ang Ama ay tunay na nagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Mga iniibig, ang pag-aaral sa harap ng Panginoon ay isang bagay at tunay na nagbibigay sa inyo ng kalakasan, nagbibigay sa inyo at nagtuturo ayon sa inyong kahilingan. Subalit mga iniibig, huwag ninyong kalilimutan na ang banal na Espiritu Santo ay lagi nang gumagabay at pumapatnubay sa bawat isang nag-aaral, sapagkat yan ang tinatawag na tunay na banal na Espiritu Santo na ang Diyos ay nagbibigay sa inyo ng palagi ng pag-aaral upang ito ay inyong kukupin sa inyong mga puso't isipan at damdamin. Nang lahat ng ito nagmumula sa Ama, nagmumula sa Diyos Espiritu Santo, upang kayo lagi nang akayin, gabayan sa lahat ng oras ng inyong mga pangangailangan. Mga iniibig, ito'y hindi salita lamang na nagmumula sa bibig, kundi ito ay tunay na salita ng Diyos na nagmumula doon sa kaitaasan, upang kayo'y akayin ng tunay na may dalisay sa kanyang puso, na ang Diyos ay Espiritu Santo, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at tagumpay sa inyong mga buhay. Lahat ng ito'y biyaya na nagmumula sa Ama. Magpakatatag ang bawat isa at magpasalamat at magpuri sa harap ng Panginoon ngayon at magpakailan pa man. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig at pag-asa sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Ako si Apostol Juan Bautista, ay Diyos sa inyo. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isang ngayon at magpakailan pa man. Aking ngang mga iniibig na mga kapatid, naway huwag kayong panghinaan ng loob sa bawat pagkakataon na kayo'y pumaparito sa harapan ng dakilang Panginoon. Na anumang alitag at tain na nariyan sa inyong mga tahanan ay hindi maging kasangkapan upang hindi kayo makapaglingkod ng buo sa dakilang Ama. Kung hindi bagko sa bawat pag-aaral na sa inyo inilalahad ng kaitaasan ay naroroon ang pagnanais ng inyong mga puso na gumanap upang higitan anumang kahinaang nariyan sa inyong mga katawang laman. Sapagkat dakila ang bawat panahon na kayo'y tinatawagan ng dakilang Panginoon.
sa kanilang paghahanda upang ipagkaloob sa inyong mabuting balita. Ang bawat ebanghelyong isinusubo sa inyong mga bibig, na darama ng inyong mga espiritu at kalooban, ang higit na mahalaga aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi kailanman magagawa ng isang akong alisin ang mga bagay na aligatain sa kanyang sarili nang siya lamang ang gumaganap. Maliban kung kayo'y tunay na magsapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, ay doon lamang makakaranas ng kapayapaan ang inyong kabuuan. Kaya't kayo'y patuloy na tinatawagan na aking mga iniibig, upang ang lambong na nariyan sa inyong mga ulo ay maalis, at ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan ay tuloy-tuloy na dumaloy sa inyo upang kayo makapaglingkod ng may kabuuan sa inyong mga kalagayan. Na ang daang matuwid na inilalatag sa inyong harapan ay patuloy ninyong lalakaran, at anumang sangasangang nariyan ay hindi ninyo aligatain, kundi kayo'y patuloy at patuloy na tutungo kung saan naroroon ang dakilang Panginoon. Kaya't kayo ay magsipag-aking mga iniibig. Kayo ay magsipagbangon sa inyong mga higaan. Kayo ay kumain ng tinapay na nanggaling sa dakilang Ama, at uminom ng tubig na ipinagkakalob sa inyo ng kaitaasan, sapagkat ito ang kinakailangan ng inyong mga espiritu, wala nang iba. Kayo'y magpatuloy at magpatuloy sa pakikiisa sa layunin ng dakilang Panginoon. Huwag nawa kayong magpatumpik-tumpik sa bawat pagkakataon, kung hindi ang inyong kabuuan ay naway huwag mapatid sa paglilingkod, sa pananalangin at sa pananampalataya. Kung hindi kayo aking mga iniibig, sa bawat kaorasan ay naririto, masigla, malakas na naglilingkod at nakikiisa sa piging ng dakilang Panginoon. At bago ako lumisan, ay buksan sa sulat sa Roma. Roma 6, 1 hanggang 5. Pakibasa. Kayo'y magpatuloy ng matuwid. Huwag na ninyong subukin ang pagkakataon upang mapatunayan lamang na kayo ay anak ng dakilang Ama. Kung hindi sa bawat pagkakataon ay iisa ang maging layunin ng inyong mga puso. Maging kaisa kayo ng dakilang Panginoon sa kanyang ubasan. Maging kaagapay niya kayong magpalaganap ng kanyang salita. Sapagkat ito ang kinakailangan ng inyong mga kalagayan upang higit ninyong maunawaan kung bakit ang Diyos ay pinagkalubang kayo ng pagtitiwala at ng kanyang pag-ibig sa inyong pamumuhay. Sa sanglibutang ito, higit sa bahaging babalik sa Kanya, ang inyong mga espiritong hinubog sa kabanalan ay banal din kinakailangang bumalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Muli, ang kanyang kaluwalhatian ang sa inyong mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Miguel Arcangel Pad. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi.
ang bawat isa'y pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon na tunay ngang umaasam na sa kanyang pagdating sa paaralang ito ay makuha niya ang nararapat na para sa kanya. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy, binibigyan kayo ng panahon upang magnilay-nilay sa inyong mga kaakuan, sapagkat ang bawat isa ay mayroong tungkulin na dapat nang gampanan, hindi lamang sa kanyang sarili, kung hindi sa kanyang kapwa. Mapalad ang bawat isa na pinagkatiwalaan at binigyan ng pagkakataon upang sa gayon matutunan niya kung ano nilalayo ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Na ang bawat isa ay kinakailangan gumanap ng kanyang tungkulin na kanyang sinumpaan buhat pa nung una. Kayo na lagi nang pumaparito upang makapagkinig sa lahat ng mga salita ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang nararapat upang kayo'y makapagpatuloy sa inyong paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa. Mapalad kayo na lagi nang nakaririnig ng mga salita na sinalita buhat panuuna at sa inyo inilatag ang tunay na kagalakan ng salitang ito upang sa gayon matutunan ng bawat isa kung ano ang lawak, lalim ng mga salitang ito, sapagkat hindi lamang salita ang ipinagkaloob ng dakilang Panginoon nung siya'y dumating sa kapatagan ng lupa. Kung hindi gampanan, gampanin ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa banal na aklat. Ito ang tunay na kaganapan at tunay na mangyayari sa kabuuan ng inyong mga kaakuan. Sa pagpapatuloy ng inyong paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa, lagi nang ipinaaalala at lagi nang binibigyan ng diin na kayo ay gumawa, na kayo'y laging manalangin, na kayo'y laging maghanda, sapagkat nakikita, nararamdaman ng bawat isa kung gaano kabigat ang kapaligiran. Kayo na tinuruan, kayo na binigyan ng pagkakataon ng biyayang nasa sa inyo, ay gampanan ninyo ang inyong tungkulin na makapagbigay ng liwanag sa inyong kapaligiran, makapagbigay ng tunay na panalangin na nararapat sa inyong kapaligiran at sa inyong pamayanan. Ang bawat isa'y may katungkulan. Gampanan ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ang mga bagay na ipinagkaloob na biyaya sa bawat isa, tunay ngang mahalaga sa kinabukasan, sapagkat ito'y gagampanan ninyo at gagawin tulad ng ginawa ng dakilang Panginoon na sa kanyang paghahanda, tunay ngang ginampanan niya ang sinasabing tungkulin na ipinagkaloob sa kanya ng dakilang Ama. Kaya nga sa bawat isa na lagi nang tinuturuan
Isapuso ninyo ang lahat ng mga salitang ipinagkakaloob, sapagkat ito ang kaligtasan. Ito ang pagkain ng inyong mga espiritu na tunay ngang pagdating ng inyong takdang araw at takdang panahon. Ang inyong mga espiritu ang tunay ngang magsusulit sa dakilang Panginoon. Kaya nga't laging pinaaalala ang inyong kahandaan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay makapagbibigay ng tunay na kahalagahan sa bawat isang mag-aaral na sa Kanya nag-aaral sa kaitaasan. Kaya nga't huwag ninyo itong baliwalain, kundi gawin ninyo itong mahalagang hiyas na ipinagkaloob sa inyo. Sapagkat ito ang daan. Ito ang makapagbibigay sa inyo upang kayo'y makarating sa Kanyang harapan na mayroong kalinisan at kabanalan. Ang inyong mga espiritu ang tunay na mahalaga. Pakainin ninyo lagi na sa tuwing kayo'y naririto, sapagkat ang inyong mga espiritu ang tunay ngang nagugutom, tunay ngang nauuhaw sa mga salita ng dakilang Panginoon na tunay nang laging ipinagkakaloob sa inyo sa kaorasan ng ganitong pagkakataon. Ang hapag ay napakarami. Maraming biyaya ang naririyan sa inyong harapan. Tunay ngang ang Diyos ay hindi nagkakait sa mga anak na tunay ngang nag-aadhika, na siya'y matuto, na siya'y umangat sa kanyang sarili upang sa gayon makapaglingkod ng tunay sa kanyang harapan. Kayo na naturuan, kayo na nabigyan ng pag-asa, kayo na lalagi ng pumaparito, nagbibigay ng inyong panalangin sa inyong kapwa na tunay ngang nangangailangan. Magpakababa ang bawat isa. Magpakaamo ang bawat isa. Sapagkat ito ang nawawala sa tao. Ito ang nawawala sa lahat ng mga pagkakataon kapag ang isang nilalang ay humaharap sa matinding pagsubok. Subalit kayo na lagi nang naririto at natuturuan, natatanggap ninyo ang kabigatan at nabibigyan ninyo ito ng kabuuan sa inyong sarili na tanggapin. At ito ang layunin ng dakilang Panginoon, na kayo'y maging matatag sa inyong mga sarili, sa inyong pananampalataya, na tunay ngang ititindig ninyo sa habang panahon ng inyong buhay. Panindigan ninyo na ang Ebanghelyo ang tunay na makapagbibigay sa bawat isang espiritu na tunay ngang nag-aadhika makarating sa kanyang harapan. Kayo na tunay ngang naririto, manalangin kayo nang higit pa sa inyong panalangin, sapagkat kung ano ang ipinagkaloob at sinalita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang mangyayari. Sapagkat ito ang nararapat upang ang tao
ay tunay ngang matuto at tunay ngang magkaroon ng pagbabalik ng kanyang sarili na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ito ang gagawa ng mga bagay na kinakailangan upang ang lahat ay umangat, upang ang lahat ay sumulong, upang ang lahat ay makarating sa kanyang harapan na mayroong kalinisan at kabanalan. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang laging nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pang isang pagkakataon na ang bawat isa ay narito upang ang bawat isa minsan pa sa pamamagitan ng inyong mga katiyagaan at pagnanasa na makaulayaw ang dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kayo na kumukuha ng karunungan mula sa kaitaasan. Naway inyong maalala na ang bawat karunungan na yan ay may kaakibat na tungkuling ilalatag sa inyong mga sarili. Sapagkat ang mga bagay na iyan ay binigay upang ang bawat isa ay tuluyang mga tuto, upang ang bawat isa ay tuluyan na ngang makawala mula sa kamangmangan. Maging malaya ang kanyang espiritong gagalaw ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Naway ito ang bahagi na lagi niyong maaalala sa bawat sandali ng inyong mga buhay, upang sa paggising sa araw-araw ng inyong mga katawang laman, ang kabiyayaan ng dakilang Panginoon kung kanyang ipagkakaloob sa bawat isa ay tatanggapin ng may kabuuan ng bawat isa sa inyo. Oo, isang kasiyahan sa isang espiritu na siya'y makalakad sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na dito ay tuloy niyang ibinibigay ng may kabuuan ng kanyang sarili, nang upang sa gayon ang layunin ng dakilang Panginoon, siya ang managana sa bawat isa. Ito ang masunod sa lahat at bawat isa, at kayo ay maging bahagi ng layunin yan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na marami na nga kayong natipon sa inyong mga sarili ng mga karunungan yan. Kaya't ito ang kapanahunang tanungin nyo ang inyong mga sarili kung tunay nga ang inyong napapag-unawa ang bawat butil ng binhi at mga salita na inyo nang nakuha. Na ang mga ito bagay tunay nyong napapag-unawa at tunay nyong tinatanggap sa inyong mga sarili at narito tunay na isinasabuhay ng bawat isa. Sapagkat ang mga bagay na yan ay tunay na mahalaga, tulad sa mahalagang hiyas na hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sapagkat ang kanyang ibinigay ay tulad sa mga hiyas na tunay na mahalaga, tunay na makapagpapaliwanag sa isang espiritu, isang kaluluwa na nasa kadiliman. Kung kaya't ang mga bagay na ito ay tunay na nangabuhay sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, wala na ngang kadahilanan upang ang bawat isa
ay lalakad pa sa kadiliman. Ito ang bahaging hahanapin sa bawat isa. Sapagkat kayo ay kanyang tinuturuan at kanyang pinagkakatiwalaan sa mga bagay na tungkuling na bahagi ng kanyang layunin. At ang mga bagay na ito, mga iniibig na mga kapatid, ay tunay na baga ninyong natatanggap sa inyong mga sarili. Ito ang aking katanungan sa bawat isa. Upang kung anumang kagalakan mula sa pagkarinig ng kanyang mga salita ay nakatanggap kayo ng tunay na kagalakan at kasiglahan. Ito baga yung mga kasiglahang tunay na nagtulak sa bawat isa na ang kanyang paggawa at kanyang paglakad ay tunay na dumudoon sa lakarin at gawaing itinuturo sa kanya ng kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, lubusin nga ninyo ang kagalakan ng inyong mga espiritu. Lubusin nga ninyo sa inyong mga diwa, sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga puso, sa inyong buong kalooban, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Na kayo na tumatanggap ay tunay na tumatanggap ng may buong kagalakan. At narito hindi lamang sa kagalakan ng isang pusong nalulumbay, nagkakaroon ng pagkapuot sa kanyang sarili na narito binubura ng bawat salita na nanggagaling sa kaitaasan. Sapagkat hindi dito magtatapos ang mga bagay na yan. Sapagkat kung tunay niyong niyanasa ng pag-ibig at ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ay inyong matamo. Tulad ng mga napagkatiwalaan kayo man ay lalakad sa daang ibinibigay ng kaitaasan. At ang lakaring yan o aking mga iniibig na mga kapatid, sa katotohanan ay dadanas ang bawat isa ng maraming pagtitiis. At ito ang katotohanan, sapagkat ang bawat isa ay may nakaraang kinakailangan niyang mapagbayaran, matutunan upang ang daang kanyang lalakaran na ay mababago. Subalit higit diyan o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inihahanda ng layunin ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat isa ay kanyang tunay na tuturuan upang kanyang maging tunay na kamanggagawa. Bagamat sa inyong pananaw kayo ay nagtanim at nagtamo lamang ng gantimpala ayon sa inyong ginawa. Maging ito ay mabuti, maging ito ay masama sa inyong paningin. Subalit sa dakilang Panginoon, ang lahat ng yan ay paglilinaw, ang lahat ng yan ay paglilinis, at ang lahat na yan sa katotohanan ay paghahanda sa isang katauhan ng bawat isa na hindi lamang nabubunsod sa kabuhayang ito, kundi sa mga susunod pang kabuhayan na marahil ay pagkakaloob sa bawat isa. Ganito kayo inihahanda mga iniibig na mga kapatid. Kaya't ang bawat sandali ng inyong mga buhay tunay na inyong unawain at inyong sundin ang kalooban ng dakilang Panginoon nang upang sa gayon ang isang kaisahan ng inyong kaisipan ay dumuon sa kaisipan ng dakilang Panginoon. At kung ito ay inyong magagawa, inyong makikita na ang bawat isa ay mahalaga sa kanyang harapan, na ang bawat isa ay tunay niyang inaasahan na magbabalik sa kanyang sinapupunan, na narito mula sa kawalan,
Ng pagkakilala ay narito tunay ng kikilala sa iisang Diyos upang kanyang maging kasama sa kanyang mga layunin. Mga iniibig na mga kapatid, ito baga ang bahagi na tunay na makapagpapasigla sa inyo. Hari nawa, ito ay makatulong sa inyong mga pag-aaral nang upang sa gayon, kung papaano ninyong ninanamnam at inuunawa ang kanyang salita, hindi na lamang ngayon sa kabuhayang ito, kundi sa mga susunod pa. Sapagkat ganon, ang layunin at plano ng dakilang Panginoon kung inyong titingnan sa bawat kasaysayan. Ang kanyang paggawa ay nagsisimula pa mula ng dakong una hanggang sa kasalukuyan at magpapatuloy sa kung saan ang ito ay aabutin. Sapagkat Diyos lamang ang nakaalam ng mga bahaging yan. At kayo na binibigyan ng bawat kaalaman, naway ito ay maging bahagi rin ng mabuting layunin ng bawat isa. Kaya't huwag niyong tingnan ang kalagayan niyo ayon sa laman, kundi tingnan niyo ang kalagayan ng bawat isa ng ayon sa Espiritu, na kung papaanong naglalapat ang dakilang Panginoon ng pagkakataon, ng paggamot sa bawat isa. Ito ang lalo na sa pamamagitan ng inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa, kung anumang kasiglahan pa ang nadarama ng bawat isa, tunay na ito ay pagyabungin nyo sa inyong mga sarili. Na ngayon ay huwag na nyong bigyang daan pa ang mga bagay na di karapat-dapat sa inyong mga kaisipan. Gayon din sa inyong mga puso na ito ay inyong kalimutan, kundi ang lahat ng yan ay inyong baguhin ng ayon sa layunin at pag-ibig ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa lahat ng kanyang kinapal. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at hari nawa ang bawat isa ay magpatuloy sa kanyang pag-aaral at ang kanyang pag-ibig na ibinibigyan niya sa kanyang sarili ay mailapat din niya sa kanyang kapwa ng walang pagkatangi. Ito lamang ang bahagi na maaari niyong tunay na maihahandog sa dakilang Panginoon kung ito ay tunay niyong magagawa. At hanggang dito ako at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang bawat isa sa inyo ay naparito upang ipagpatuloy niya ang kanyang tungkulin, upang madama niya na siya ay may pagkukulang sa kanyang espiritu. Ang pag-aaral na inyo nangang natitipon, tunay na rin nga ninyong magamit at maisakatuparan upang nang sa gayon ang panahon na inyong inilalaan dito sa sanlibutan ay hindi masayang. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagparito ay isang kadahilanan upang inyong maipagpatuloy ang inyong mga tungkulin.
na ito'y gagampanan ng isang mag-aral ng may kabuuan. Na ito'y hindi lamang ninyong maririnig, bagkus inaasahan ng kaitaasan na ito'y inyong maisagawa anuman ang inyong maging kalagayan dito sa sanlibutan. Ang kaitaasan ay patuloy na nagbubuhos ng mga pag-aaral sa lahat at bawat isa sa inyo na naaayon sa inyong mga pangangailangan at naaayon din naman sa level ng inyong pag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, hindi nga ninyo maitatanggi sa inyong mga sarili na kayo'y naparito dahil ang isang tunay na mag-aaral ay tunay ngang nag-iipon ng mga aralin upang nang sa gayon sa kanyang paglabas dito sa paaralan ay tunay niyang magamit sa anumang mga kaparaanan. Ang bawat isa sa inyo na nalulugod at buong tumatanggap sa paggawa ng kalooban ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nagbibigay ang kaitaasan ng pagpapahalaga, ng pag-aanyaya na ito'y hindi nga matatanggihan ng bawat isa sa inyo. Sapagkat ito na nga ang panahon at pagkakataon upang nang sa gayon ang inyong kabuuan ay tunay na makatanggap ng mga biyayang nanggagaling sa kaitaasan. Hindi nga ninyo ito nakikita, subalit damahin ng aking mga minamahal na mga kapatid ng bawat isa ay inaalalayan at ginagabayan ng dakilang Panginoon na siyang isinugo ng Ama upang nang sa gayon inyong matuntun ang daan patungo sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, marami ng pag-aaral ang sa inyong ipinarinig. Marami ng pag-aaral na inilatag ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Subalit, inyo baga itong nauunawaan na kayo bilang isang mag-aaral ng dakilang Panginoon ay hindi urong-sulong sa mga gawang ipinagkakalob sa bawat isa sa inyo. Na ang isang pitik ng isang pag-aaral ng buhay na ito ay nanlulumo kayo. Ang kaitaasan ay laging handang magbigay sa lahat ng nangangailangan. Kung ito'y nararapat sa bawat isa, ito'y ipagkakaloob ng kaitaasan. Walang anumang bagay dito sa sanlibutan o anumang sakit ang tunay na makahahadlang sa layunin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Hindi
maging kayo man ay maging hadlang sa inyong kapwa. Sapagkat kung tunay ang hangarin ng isang mag-aaral, siya'y napupuspos ng liwanag ng kaitaasan. Kung ang isang paggawa ng isang mag-aaral ay para sa dakilang Panginoon, walang maaaring maging hadlang ang sinuman at anuman upang maisakatuparan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ano man ang inyong naisin sa inyong mga sarili, yan din ay hindi rin naman makahadlang sa kanyang kalooban. Sapagkat nasusulat na ibigin mo ang iyong Diyos una't higit sa lahat ng inyong buong puso, ng inyong buong kalakasan. Ito lamang ang mangyari o pumaloob sa inyong mga gawa na kayo'y gumagawa para sa Panginoon. Kayo'y magpapatuloy at gagabayan ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, magalak ang bawat isa sa inyo sapagkat sa anumang kaparaanan, nauunawaan nyo na ang para sa Panginoon ay nararapat at nauuna sa lahat ng bagay. Na ang bawat isa naghahanda hindi sa mga kapatid na may mga nakikita o panglabas na kaanyuan. Bagkus, ang bawat isa ay nararapat na gumawa at maghanda. Hindi lamang sa inyong mga laman, bagkus gayon din naman sa inyong mga espiritu. Na ito ang bahagi ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Na inyong maunawaan na kayo'y nagdudumali, makaulayaw ang dakilang Panginoon. Na kayo'y nagnanasa para sa Panginoon. Na kayo'y gumagawa para din naman sa Panginoon. Sapagkat ang lahat nga ng bagay dito sa sanlibutan ay tunay ngang maidaragdag sa tunay na mag-aaral at gumaganap ng kalooban ng dakilang Panginoon. Mapalad ang bawat isa sapagkat ang liwanag na nanggagaling sa kaitaasan ay tunay ngang dumudoon sa bawat isa sa inyo. Na hindi man niya ito nararamdaman, subalit ang mga nakakakita at ang mga nagnanasa ay tunay ngang makadarama na ng biyaya na ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi sa mapalad na araw na ito. Naway ang bawat isa ay magpatuloy, tuklasin sa kanyang sarili kung siya nga ay nakagaganap ng tunay na tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Kapayapaan
at ang pag-ibig ang siyang maghari sa bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon. Apostol Lucas, paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga mga iniibig ko mga kapatid, marami na kayong nalalaman ayon sa salita ng dakilang Panginoon, na kung paano ang pagbabanghay ay tunay nga ay kinakitaan kayo ng kasiglahan sa inyong mga puso. Tunay ang inyong pag-aalay, sapagkat tunay nga pinakita nyo ang isang pananampalataya mula sa Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, bubuksan sa inyo ang bagong pag-aaral na kung paano ang isang pagsulong ayon sa Espiritu. Tunay nga, nasusukatin ang bawat isa sa kanyang mga paggawa, na kung paano ang isang pagtitiwala sa dakilang Panginoon ay hahanapin sa bawat kaluluwa. Kayo na nanampalataya sa isang dakilang Panginoon. Ano nga ba ang paghahanda na ibinibigay niyo sa araw-araw? Sapagat ang pamumuhay ay kinakailangan kaakibat ang salita ng dakilang Panginoon. Nandoon ang diwa. Nandoon na kung paano ang isang paglilinis sa bawat sandali ng buhay. Maraming kaparaanan binibigay ang dakilang Panginoon kung paano ang pag-aaral sa bawat kaluluwa. Tunay nga, nasa pamamagitan ng pagpasok sa bawat paaralan, nandoon ang mga salita na sa inyo'y nagbibigay ng bagong pag-asa, sapagkat maging ito man ay dati lang narinig, ngunit kung ang inyong mga puso ay hindi pa nahanda, dumarating ang panahon na ang bawat isa ay nagkakaroon ng kababaang loob, na kung ito ay inyong marinig muli, nandoon ang isang pagsisisi sa nakaraan. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na binabanghay ng inyong mga puso ang salita ng dakilang Panginoon. Ngunit huwag niyong kalilimutan, mga iniibig kong mga kapatid, ang kababaang loob ang inyong pairalin sa araw-araw at kalinisan ng pamumuhay na isusubo nyo sa inyong mga bibig. Tunay na ang pagkain ng dakilang Panginoon ay laging nakahain sa bawat isa. Nandyan sa inyong harapan ang pagkain, ang kanyang mga salita. Ngunit, tinatanggap ba ng inyong mga puso ang kanyang salita? O dito lamang sa tuwing mayroon pag-aaral, itinuturing niyo ba na ang bawat pamumuhay niyo ay isang pag-aaral, isang pagsulong? Sapagkat ang mata ng dakilang Panginoon ay nasa bawat sulong, nasa bawat kaluluwa na sino man tumutupad ng kanyang salita. Maging malakas kayo sa inyong pananampalataya na kung paano ibubuwal ang isang masamang espiritu na lagi na nag-uudyok sa inyo. Hindi sinasabi na ito'y pakikibaka, ngunit inaayos ninyo ang inyong mga sarili. Inilalagay ninyo ang inyong mga sarili sa isang magandang sisidlan na kung paano na inihanda ng dakilang Panginoon para sa inyong pag-aaral. Kayo na mag-aaral, na simula pa ng una at hanggang sa ngayon at sa darating, tunay nga, napapanahon na sa inyo
ang isang pag-angat ayon sa Espiritu. Na hindi natili na laging ang bukang bibig sa pag-aaral ay ang isang laman na kung paano ay laging binubuhay. Tunay nga, ang isang laman ay isang tuntungan din na kung paano to makapag-aalay ng mabuti sa Panginoon. Ngunit mayroong isang espiritu na dapat ninyong paghandaan ng sa ganon. Ito ang haharap pagdating ng panahon. Kung ito ay inyong naunawaan na ang bawat espiritu ay tunay ang kinakailangan na ito'y umunlad sa pag-aaral ayon sa dakilang Panginoon. Kaya nga kayo na pinili na bilang isang espiritista ay ang inyong pag-aaral ay hindi na nauukol pa sa laman. Kung hindi, ito ay nauukol ayon sa Espiritu na ito ay dapat yung sinasalisik ng mabuti. O at kinakitaan kayo ng kasipagan. Kinakitaan kayo ng kaunlaran sa pag-aaral. Ngunit higit pang hinahanap sa inyo ang isang mas mataas na ayon sa Espiritu nang upang nang sa ganon, kayo ay magsipaglago sa inyong pag-aaral. Sapagkat tunay nga, sa inyong paglago ay hahanapan naman kayo ng bunga na kung paano na ito inyong ibabahagi sa inyong kapwa. Tulad sa isang dakilang Panginoon na isinilang ayon sa pag-ibig. Tunay na gumanap siya ng kanyang tungkulin sa dakilang Ama. Nagbakasakit siya sa kanyang pamumuhay. Ibinigay niya ang mga dakilang aral at ang paggagamot sa mga may sakit. Na kung paano nasa kanyang pangaral, tunay nga, mayroong nakaunawa, mayroong hindi tumatanggap, ngunit naakit ng kanyang salita ang bawat nakarinig. Mga iniibig kong mga kapatid, tulad din ba kayo sa naakit na nakaunawa? Kung ganon, isagawa ninyo ang ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon, ang bawat isa ay tunay ngang malinis at maging karapat-dapat sa gawaing kabanalan. Nalalaman ninyo ang mga banal, ngunit nandoon na ang pag-aaral na sa inyo binibigay sa harapan. Tanggapin yung maluwag sa inyong mga puso nang sa ganon, maalis ang pag-aalinlangan ng inyong pag-aaral. Nandoon ang isang pag-aalay sa bawat kakuan na ibinibigay niyong buong buo sa dakilang Panginoon na kayo inahanda na sa isang pag-aaral na ayon sa Espiritu na hindi mababali kung hindi bagkus. Ang salita ng Diyos ay maging kaligayahan ng inyong puso. Maging kalakasan sa mga paggawa ayon sa mabuti na binigay ng dakilang Panginoon. O nandoon ang inyong awa sa inyong kapwa. Ngunit higit bang mas mabuti nga na ang salita ng Diyos o ang biyaya ng Diyos na sa inyo ang inyong ibahagi nang upang na sa ganon na tulad nyo na gumaganap ayon sa Espiritu, sila rin naman ay mabahagian. Ito ang pag-aaral kung paano ipinangalat ang salita ng dakilang Panginoon sa bawat kaluluwa. Sapagkat tunay nga, maraming mga pusok, maraming mga sakim. Kaya ang pag-aaral sa inyo pinili upang nang sa ganon, kayo'y maging isang kasangkapan ng kaitaasan na magbibigay ng liwanag sa bawat sulok na inyong madadaraanan. Na kung paano ang liwanag ng taglay nyo ay matanaw ng maraming kaluluwa na ito'y magsipag-aral din naman sa paaralan ng dakilang Panginoon. Di ba ito ang inyong panalangin? Ang kapayapaan, ang kaliwanagan. Kaya nga't magsikap kayo. Sapagkat kung ang kapayapaan lamang ang hinihiling nyo ay para sa inyong sarili,
Hindi ba ito'y karamutan? Hilingin niyo ang kapayapaan sa inyong paligid, kasama ng mga kaluluwa na nakulong sa kanilang mga layunin sa laman, nang upang nang sa ganon, kung ito'y matanaw ng mga kaluluwa, Diyos ang magkakalag upang bawat isa ay pumaroon sa paaralan ng kalinisan. Mga iniibig kong mga kapatid, pagyamanin ninyo ang salita ng Ebanghelyo sa inyong mga puso at isipan, nang sa ganon, na ang bawat isa ay maging ilaw ng dakilang Panginoon, saan man sulok ng daigdig kayo'y mapunta. Sapagkat tunay nga, maraming biyaya, ngunit kokonti ang aani. Kaya nga't sa mga ilang pinagkatiwalaan, ay sikapin niyo makatupad kayo ng tungkulin. Marami kayong dapat pa na pag-aralan upang nang sa ganon, ang katuparan ng salita ng Diyos sa bawat isa ay matupad. Kaya nga't bawat isa ay kinakailangan ang pangunahin ang paglilinis sa sarili, na kung papaano habang binubuksan ng kaitaasan ang pag-aaral sa bawat nagsisikap, tunay nga na ito'y magiging makabuluhan sa bawat kaluluwa. Hindi masasayang ang mga aral ng dakilang Panginoon kung ito'y inyong pagsisikapan. Iisang tabi ang mga bagay na hindi mahalaga, kung hindi ang mahalaga ay ang para sa Panginoon, na ito'y inyong aakapin, nang sa ganon, kayo na habang nag-aaral ay patungo sa isang pag-asa na inihahanda ng dakilang Panginoon, nang sa ganon, kayo na pagdating ng panahon, tulad sa mga patay, ay muling mabuhay ayon sa Espiritu. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi ng kaitaasan sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanpaman. Inihahandog ng kaitaasan ang hapag na punong-puno ng mga kabiyayaan, mga karunungan, mga katotohanan, na siyang hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat kung papaano kayo ay nagkakaroon ng pagsusumikap sa laman, naway ang pagsusumikap sa inyong mga kaluluwa at espiritu ay naroroon at umaangat sa lahat ng mga bagay na inyong nakikita. Ang hapag na ibinahagi ng kaitaasan, ang siyang mapagbubusog sa kagutuman ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ang siyang makapagbibigay ng liwanag sa mga kaluluwa at espiritong nangaliligaw at nagkakaroon ng kadiliman sa kanilang mga puso. Ang siyang makapagbibigay, pagbati, at higit sa lahat ng kapayapaan, ng pag-ibig sa bawat isa. Ito ang kinakailangang bakahin ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Ito ang kinakailangang pagsumikapan, pagtiyagaan ng isang ako upang kayo ay makakuha ng karapat-dapat
sa inyong mga sarili o kaakuhan. Sapagkat hindi lahat ay nakakaunawa, nakakakita, nakakadama ng mga ganitong banal na mga gawain. Hindi lahat ay nakatatagpo ng tunay na pag-aaral ayon sa Espiritu. Subalit ang lahat ay bibigyan ng pagkakataon aking mga iniibig. Ang lahat ay magkakaroon ng pag-asa upang ito ay kanilang maranasan, upang ito ay kanilang makuha, madama sa kanilang mga sarili. Sa mga tuwid, kung kayo ay naroon na kung saan dumuon ang dakilang Panginoon, kung kayo ay lumalakad ayon sa kanyang mga turo, utos at halimbawa, bakit pa kayo lalayo, aking mga iniibig na mga kapatid? Bakit pa kayo magkakaroon ng takot, ng pag-aalinlangan upang gumawa sa kanyang harapan? Kung magkagayon, kung kayo ay naroon na at kayo ay lumalakad ayon sa kanyang mga turo at halimbawa, naway ang pagpapatuloy ay naroon sa inyong mga sarili. Ang pagsusumikap at higit sa lahat, ang paggawa ay naroon sa inyong mga sarili. At kung ito ay matupad sa lahat at bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili, naway ang kalakasan na iyan ay inyong may bahagi, hindi lamang sa inyong kapaligiran, kundi bagkus sa inyong kapwa, aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang kinakailangan ng bawat isa, ang pagkakaisa at higit sa lahat, ang pagdadamayan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung paano ang dakilang Panginoon, kayo ay tinulungan, tinuruan, ginabayan sa bawat sandali ng inyong buhay. Naway ang layunin na ito ay nasa inyong mga sarili din, aking mga iniibig. Naway ipagkaloob ninyo ng buo ang inyong mga sarili, kung papaano ibinahagi ng kaitaasan ang batas na kung saan ibigin ninyo ang inyong kapwa ng tulad ng inyong mga sarili. Naway ganito rin ang aking mga iniibig na mga kapatid. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng mabuti, matuwid, at naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. At kung ito ay inyong maisanay sa inyong mga sarili, at kung ito ay inyong naisasagawa sa pang-araw-araw ninyong buhay, ang katagumpayan, ang pagbabago ay inyong makakamit sa inyong mga sarili. Unti-unti at banay-banay na hinuhubog ang bawat isa sa gawaing tulad nito. Unti-unti kayong binibigyan ng makakain upang hindi kayo mabulunan. Unti-unti kayong binibigyan ng mga salita ng may tunay na pagkakaunawa upang kayo ay hindi mawalan ng gana, aking mga iniibig na mga kapatid. Binibigay at ipinagkakaloob ng kaitaasan ang mga bagay nito ng dahan-dahan upang sa gayon ay unti-unti ninyo ring malaman, matutunan at maisagawa sa inyong buhay. Ito ang kinakailangan gawin ng tunay na isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang kinakailangang bukahin, bagtisan ng isang ako dito sa buhay sa laman. Sapagkat ang laman na inyong ginagalawan ay nariyan palagi upang kayo ay hadlangan, tuksuhin sa bawat sandali ng inyong buhay. Subalit, dahil sa mga salita, dahil sa mga karunungan, mga katotohanang ipinagkakaloob ng kaitaasan, sa bawat isa sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pag-unlad
ng pagbabago sa kanilang sarili tungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway magpatuloy ang bawat isa. Ipagkaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso sa tuwing nagkakaroon ng ganitong banal na gawain. Magpuri, magpasalamat ang bawat isa sapagkat ang pagkakataon ay binahagi ng kaitaasan sa inyo ay tunay na mahalaga, tunay na kinakailangan ng isang mag-aaral upang magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili sa harapan ng dakilang Ama. Ito ang mga bahagi na sa inyo ay paulit-ulit na ibinibigay at ipinagkakalo ng kaitaasan. Hindi upang kayo ay magkaroon ng pagkasawa, hindi magkaroon kayo ng tunay na pagbabago at maging gabay ng bawat isa sa tunay na daan na tinatahak ng naaayon sa banal na katuwiran at tunay na layunin ng dakilang Ama. Muli pinagkakalo, ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag na siyang gagabay sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Muli maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig na mga kapatid, kung ang lahat at bawat isa ay kumakain sa piging ng dakilang Panginoon, kayo ba ay nasasarapan? Kayo ba ay nasasapat? Kayo ba ay pumapayapa? Napapawi ang bawat gutom at uhaw. Sapagkat ang lahat at bawat isa ay narito. Sapagkat kayo ay tinawag ng kaitaasan, inaanyayahan, at patuloy na hinahalina upang sa maliit na bahagi, kung kayo man ay patitikman ng salita ng dakilang Panginoon, ay inyong ang lingunin ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat katotohanan ng aking sasabihin na hindi lahat ay inibig ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang bagay na hindi nakikita ng tao. Sapagkat ito ang bagay na hindi nadarama at hindi na pag-unawa ng tao sa mahabang panahon na siya ay naririto sa sanglibutan. Ngunit kayo, mga iniibig ng mga kapatid, na unang nakapasok sa pag-aaral ng diwa ayon sa Espiritismo. Mga iniibig ng mga kapatid, natagpuan nga ba ninyo ang inyong bawat lasa? Nakita nga ba ninyo ang mukhaan ng dakilang Panginoon? Nabuksan nga ba ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang kung dumarating man ang biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan, ay nahahanda nga ang lahat at bawat isa? Sapagkat mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay mayroong kahilingan. Mga bagay na ninanasa na matupad sa kanyang sarili, mga bagay na patuloy niyang hinahanap. Ngunit sino ang nagnasa na tuklasin ng kanyang kaakuhan? Sinong nagnasa na buklatin ang bahagi ng kanyang pagka-espiritu na buhat sa dakilang Panginoon? Sino ang nagnasa na siya ay mabuksan? Sapagkat mga inibig ng mga kapatid, kakaunti ang gumagawa, sapagkat kaakibat nito ay ang tungkulin at bahagi na kanyang dapat nagampanan sa harapan ng dakilang Panginoon. Naniniwala nga ba ang lahat at bawat isa na kayo ay makakatakas sa bawat tali na inyong ginawa at patuloy na inaani?
Nagkakaroon nga ba kayo ng tunay na kalayaan na bagamat kayo ay naririto sa paaralan? Nakakakuha nga ba kayo ng bahagi na para sa Panginoon? Mga inibig na mga kapatid, katotohanan ay hindi. Sapagkat malibang kayo man sa inyong mga sarili, papasukin nga ninyo ang aral at utos ng mga kabatlayaan. Malibang buksan nga din naman ninyo sa inyong mga sarili, ay hindi nga mangyayari ang bagay nito. Bagkus ang Diyos ay patuloy na kumakatok sa inyong mga pintuan. Patuloy na sa inyo ay nagbibigay at nag-aanyaya. Ngunit sino nga ba ang tumatalima? Sino nga ba ang lumalakad at patuloy na gumagawa? Kundi yaon lamang na nagkakaroon at nagnanasa sa kanyang sarili na makita at makapiling ang dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kung kayo nga ay nasasapat na sa bawat biyaya ng sanglibutang ito, katotohanan na hindi na nga kayo magnanasa pa ng bahagi na nagbubuhat sa kaitaasan. Kung kayo nga ay patuloy na nga na nasisiyahan sapagkat kayo ay humihinga at kayo ay nagkakaroon ng pagkain sa laman at gayon din nagagawa nga ninyo ang lahat ng bagay na minanasa ng inyong puso. Katotohanan nga na wala kayong puwang sa kaharian ng langit sapagkat tanging ang mga banal lamang ang siyang magiging kasama at kapiling ng dakilang Panginoon. Tanging ang mga sumusunod lamang sa kanyang mga kautusan at kanyang aral ang siyang gumagawa at patuloy na pinagkakatiwalaan ng kaitaasan. Na ang lahat at bawat isa ay hindi nga lamang tulad sa isang mamamahinga, bagkus kayo na naririto na unang naturuan at nakalasap ng biyaya ng kaitaasan ay siyang magbabalik din naman kayo ng paggawa pagdating ng panahon na kayo ay naihanda na sa bahagi ni inyong dapat na magampanan at bahagi ni inyong dapat na maipagkaloob sa kanyang dambana. Na mga iniibig ng mga kapatid, ang pagpapaalala ay patuloy na ibinibigay sa lahat at bawat isa. Hindi upang maging isang alingaungaw, hindi upang maging palamuti na kung pumapasok sa kabila ay lumalabas sa kabila. Bagkus ito ay isang paalala, mga iniibig na mga kapatid, na hindi nga kayo taga-sanglibutan, bagkus kayo ay naririto upang magsipag-aral, upang mga tuto. Hindi kayo naparito upang makapanatili lamang dito sa sanglibutan. Bagkus ang bawat layunin ng bawat espiritu ay ang maibahagi o makamtan niya ang pananagumpay ng isang kaluluwa na siyang nagtagumpay at nagawa nga ang nilakad na nilakaran ng dakilang Panginoon. Na mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay mayroong kaakibat na tungkulin simula pa ng una. Nang kayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis, sino nga bang nakakita ng larawan ng dakilang Panginoon na patuloy na hinahanap ng tao, ngunit hindi niya matagpuan sa kanyang sarili? Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tulad sa isang larawan ng dakilang Panginoon. At ang larawan nga na ito ay magkakaroon lamang ng hugis, magkakaroon lamang ng hulma, at magkakaroon lamang ng kabuuan kung ang inyong magiging pundasyon ay ang bahagi ng patotoo ayon sa Espiritu, sapagkat ito ang bahagi na siyang pasimula ng bawat pag-aaral. Na ang pag-aaral ayon sa medyumidad ay ang bahagi na dapat ninyong matungtungan at masimulan upang ang pagpapatuloy ay maganap sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, sa katotohanan nga, ang panahon ay patuloy na lumilipas. Dumarating ang maraming mga kaluluwa at patuloy na ipinapanganak ang bawat kaluluwa at gayon din ang kamatayan ng bawat tao ayon sa sanglibutan. Ngunit iilan lamang ang siyang nakakabalik sa paanan ng dakilang Panginoon, sapagkat kakaunti ang nagsisikap, kakaunti ang nagnanasa, at gayon din kakaunti ang nasasapat sa biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan. Nawa
magkaroon nga kayo ng katatagan. Magkaroon nga kayo ng bahagi, ng kasipagan, na kung ibinibigay na nga ninyo ang kabuuan, madagdagan pa ang kabuuan na yan. Kung ibinibigay na nga ninyo ang inyong buhay, ay dagdagan pa nga ninyo ang bawat kapanahunan at kalakasan na inyong naipagkakaloob sa dakilang Panginoon, sapagkat ano nga bang mga pagtitiis dito sa sanglibutan kung ang pagbibiyaya o ang gantimpala na inyong tatamuhin ay ang biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan, na makapiling nga ninyo ang Diyos sa kanyang dambana at kayo mapagkatiwalaan ng bahagi na naayon sa Espiritu, na siyang magpapatotoo ng lahat ng bagay na kanyang isinagawa at kanyang isinalita, at kayo magiging bahagi ng kanyang kaharian, ng kanyang ubasan, at hindi na nga lamang kayo tulad sa isang katiwala na inuutusan, bagkus kayo ay nakikiisa sa iisang samahan ng pag-ibig, sa iisang pagkakatiwala ayon sa pananampalataya at ayon sa Espiritu. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam.